Ako si Carlo, 16 na taong gulang at ang pinakamatalik kong kaibigan ay si Daniel. Simula pa noong bata kami, hindi na kami mapaghiwalay. Pareho kaming lumaki sa isang maliit na baryo kung saan halos lahat ay magkakakilala. Sa kabila ng aming pagkakaibigan, may mga bagay na hindi namin sinasabi sa isa't isa. Mga lihim na tila nagbubuo ng aming sariling mga mundo. Isang araw, sa ilalim ng punong mangga sa likod ng aming paaralan, nagpasya kaming magpalitan ng lihim. Hindi ko alam kung bakit namin naisipan iyon, pero parang may puwersang humihila sa amin na gawin ito. Sabi ni Daniel, "Carlo, sa palagay ko kailangan nating malaman ang mga bagay na hindi natin sinasabi sa isa't isa. Baka sakaling makabuti ito sa atin." Tumango ako, nag-aalinlangan ngunit interesado. "Sige Daniel, pero paano kung hindi natin magustuhan ang maririnig natin?" Ngumiti siya, isang uri ng ngiti na may halong kaba at determinasyon. "Hindi natin malalaman hangga't hindi natin sinusubukan." Ang unang lihim na ibinahagi ko sa kanya ay ang takot ko sa pagkabigo. Kahit na palagi akong nagpapakita ng kumpiyansa sa harap ng aming mga kaibigan, sa loob ko'y may takot na baka hindi ko maabot ang mga pangarap ko. Ang sabi ni Daniel, naiintindihan niya ang nararamdaman ko dahil siya rin ay may takot sa hindi pag-apruba ng mga mahal niya sa buhay. Pagkatapos inamin ni Daniel na may bagay siyang ginawa na hindi niya kayang ipagsabi kahit kanino. Hindi sa kanyang pamilya, hindi sa kanyang mga guro. Isang bagay na bumabagabag sa kanya tuwing gabi. Sa isang pagkakataon, tinulungan niya ang isang batang hindi niya kilala na tumakas mula sa bahay nito. Nakita niya ang bata isang gabi habang pauwi siya mula sa palengke. Mukhang takot na takot at humihingi ng tulong. Hindi nagdalawang isip si Daniel na itago ang bata sa kanilang bahay, isang desisyon na puno ng panganib. "Natatakot akong malaman ng mga magulang ko," bulong ni Daniel, "pero nung makita ko siya, alam kong kailangan kong gawin iyon." Sa pagkukuwento niya, naramdaman ko ang bigat ng kanyang desisyon. Ang pag-aalala at takot na baka hindi siya maintindihan ng kanyang pamilya. Ngayon, may lihim na kaming pareho na hindi namin alam kung paano namin haharapin. "Daniel, ano ang plano mo ngayon?" Tanong ko, hindi sigurado kung ano ang dapat naming gawin. Sumulyap siya sa akin, puno ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Hindi ko alam, Carlo, pero alam kong hindi ko siya pwedeng pabayaan." Sa dami ng tanong na bumabagabag sa akin, naramdaman ko ang responsibilidad na hindi ko inaasahan. Ang lihim ni Daniel ay naging bahagi na rin ng buhay ko. Isang bahagi na kailangan ko ring pangalagaan. Sa kabila ng takot, may isang bahagi sa akin na nagsasabing tama ang ginawa ni Daniel. Ngunit paano kung malaman ng iba ang tungkol dito? Paano kung hindi na namin mapanatili ang lihim na ito? Ngunit habang tumatakbo ang oras, isang malalim na pag-aalala ang bumalot sa amin. Isang tanong na hindi namin maalis sa aming isipan. Paano kung ang bata ay may mas malalim na lihim? Ano ang tunay na kwento sa likod ng kanyang pagtakas? Sa sandaling iyon, narinig namin ang tunog ng paa na papalapit. Nagkatinginan kami ni Daniel, puno ng takot at kaba. Sino ang papalapit sa amin? Sa pagliko ng tingin ko, isang pamilyar na mukha ang bumungad sa amin. Ngunit sa halip na ginhawa, ito ay nagdala ng panibagong kaba, isang mukha na hindi namin inaasahang makikita sa lugar na iyon. Sa araw na iyon, habang nakaupo kami ni Mika sa ilalim ng lilim ng malaking puno ng mangga sa likod ng aming eskwelahan, naramdaman ko ang bigat ng aming mga lihim na tila nagbabanta sa aming pagkakaibigan. Ang sinag ng araw ay dumadampi sa aming mga mukha, ngunit hindi nito maialis ang malamig na pakiramdam na bumabalot sa aming mga puso. "Mika," simula ko habang pinipilit ang sarili na huwag manginig ang boses ko, "may isang bagay akong gustong sabihin sa'yo." Tumitig siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala.
Ano yon, Lila? Alam mo naman na lagi akong nandito para sa'yo. Ang katotohanang iyon na nandito si Mika para sa akin ay nagbigay ng kaunting lakas ng loob upang magpatuloy. Ngunit hindi ko pa rin maiwasan ang kaba. Alam mo ba yung palaging sinasabi kong pangarap ko na maging isang tanyag na manunulat? Tanong ko, bagaman alam kong alam niya iyon. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay nag-aanyaya ng pagtitiwala. May isa akong kasunduan na ginawa sa sarili ko, patuloy ko, na hindi ko ipapaalam kahit kanino, hanggang sa ngayon. Bahagyang lumapit si Mika sa akin, ang kanyang kamay ay humawak sa aking braso na tila nagbibigay ng suporta. Ano iyon? Huminga ako ng malalim, ang mga salita ay parang mga bato sa aking lalamunan. Nagsusulat ako ng mga kwento tungkol sa mga tao, mga kaibigan, pamilya, kahit sino na malapit sa akin. Pero sa bawat kwento may lihim akong isinasama. Mga lihim na hindi ko dapat malaman. Nagulat si Mika, ngunit hindi siya kumalas. Paano mo nalalaman ang mga lihim na iyon? Naririnig ko minsan sa mga pag-uusap o di kaya'y nababasa sa mga sulat o natutuklasan sa mga di sinasadyang paraan. Sagot ko, ang aking boses ay puno ng pagsisisi. Ngunit ginawa ko ito hindi para saktan sila. Ginawa ko ito para sa inspirasyon, para sa aking pangarap. Nakikita ko sa kanyang mukha ang hindi maipaliwanag na emosyon. Hindi siya nagsalita ng ilang saglit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtanong ng 1,000 katanungan. May isa akong lihim na gusto kong ipagpalit sa iyo, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ngunit bago ko ito gawin, gusto kong malaman kung handa kang tanggapin ito. Tumango ako kahit na ang puso ko ay nag-aalangan. Oo, Mika, anuman ang lihim na iyon, handa akong tanggapin. Huminga siya ng malalim at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Lila, may isa akong lihim na hindi ko pa nasasabi kahit kanino. Isa itong bagay na matagal ko nang ikinukubli. Ang pagkakaroon ko ng kakayahang marinig ang mga lihim ng iba. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inaasahan ang ganitong uri ng revelasyon. Ano? Paano? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pagtataka. Ito ay nagsimula noong bata pa ako, paliwanag niya. Hindi ko alam kung paano o bakit, ngunit sa tuwing naririnig ko ang mga bulong ng hangin o ang pagkaluskos ng mga dahon, nagkakaroon ako ng kaalaman sa mga lihim na itinatago ng mga tao. Ang pag-iisip na maaaring malaman ni Mika ang mga lihim ng iba, pati na ang sa akin, ay nagdulot ng kakaibang pagkaligalig sa akin. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko ang isang uri ng pagkaintindi. Marahil ito ang dahilan kung bakit kami naging malapit sa isa't isa, ang hindi maipaliwanag na koneksyon na dala ng aming mga lihim. Ngunit bago pa man ako makasagot, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Narinig namin ang pagkaluskos ng mga dahon sa puno ng mangga at ang mga mata ni Mika ay nanlaki. Lila, may isang bagay na dapat mong malaman. Bago ko pa man siya matanong, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang hangin ay tila nagdadala ng mensahe, isang lihim na nakatago sa mga anino. Ano yon, Mika? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng kaba. Tumitig siya sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. May isang lihim na hindi ko dapat malaman. Ngunit narinig ko ito. Lila, may taong nagbabalak na sirain ang iyong pangarap. Ang pagkabigla ay bumalot sa akin. Sino ang taong iyon at bakit nila ako gustong sirain? Ngunit bago ko pa man masagot ang mga tanong na iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampot sa akin. Nagsimula akong mag-isip kung sino ang maaaring nasa likod ng balak na iyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ko na ang aming mga lihim ay nagdala sa amin sa isang mas matinding pagsubok. Sa kabila ng takot, alam ko na hindi ito ang katapusan.
Bagkus ito ay simula ng isang masalimuot na paglalakbay kung saan ang tiwala at pagkakaibigan ay higit na susubukan. Ngunit sa aking puso, alam ko na kasama ko si Mika, ang nag-iisang tao na nakakaalam ng aking lihim at ako'y handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Sa likod ng bawat bulong ng hangin at kaluskos ng dahon, may lihim na naghihintay na matuklasan, at ito ang simula ng aming kwento. Sa araw-araw naming pagkikita ni Aling, unti-unti naming nabuo ang tiwala sa isa't isa. Sa kabila ng aming pagkakaiba, siya ay tahimik at mapanlikha, habang ako ay masigla at palaaral. Natagpuan namin ang lalim ng aming pagkakaibigan. Sa mga lihim na aming pinagsaluhan, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala ng tiwala. Lian, may sasabihin ako sa'yo, sabi ni Aling isang hapon habang kami ay nakaupo sa lilim ng isang malaking puno. Ang kanyang tono ay seryoso at may halong kaba sa kanyang mga mata. May lihim akong hindi ko pa nasasabi sa'yo. Nagulat ako ngunit nagpasya akong makinig. Alam kong ang bawat lihim na ibinabahagi namin ay may posibilidad na magbago ng aming pananaw sa isa't isa. Sa likod ng aming bahay, simula ni Aling, may isang lumang silid na matagal nang hindi binubuksan. Sinasabi ng mga magulang ko na huwag kong buksan iyon. Ngunit isang araw, sa aking kuryosidad, binuksan ko ito. Nagpatuloy siya sa kanyang kwento at sa bawat salita, ramdam ko ang pagtaas ng tensyon. Sa loob ng silid, natagpuan ni Aling ang mga lumang aklat at mga sulat na tila nagtatago ng mga lihim ng kanilang pamilya. Isang sulat ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang liham mula sa isang kamag-anak na nagsasaad ng isang kasunduan na tila hindi natupad. Ang kasunduan ay tungkol sa isang lupa na pagmamay-ari ng aming pamilya, ani Aling. Ngunit ang lupa na iyon ay hindi nasa amin ngayon. Ipinagbili ito ng aking lolo, ngunit sa sulat may isang kondisyon na hindi ko maintindihan. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ang lihim na ito ay hindi lamang isang simpleng sikreto. Ito ay tila bahagi ng isang mas malalim na kwento na maaaring makaapekto sa kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, hiniling ni Aling na tulungan ko siyang alamin ang katotohanan. Sa aming pag-uusap, napagpasiyahan naming magtungo sa lumang silid upang masusing tingnan ang mga natagpuan niyang dokumento. Sa gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, dahan-dahan kaming pumasok sa lumang bahay ni Aling. Ang silid ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam, tila puno ng mga alaala at lihim na nakalimutan na ng panahon. Sa ilalim ng mahina na ilaw ng isang lampara, nagsimula kaming maghalughog ng mga dokumento. Isa-isang binasa ni Aling ang mga sulat, habang ako naman ay naghanap ng koneksyon sa mga kwento at tala. Sa aming paghahanap, natagpuan namin ang isang lumang mapa na tila may markang hindi karaniwang makikita. Ang marka ay isang pabilog na simbolo na tila may kahulugan. Sa gilid nito, may mga nakasulat na salitang hindi ko pa nakikita. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong ko kay Aling. Ano kaya kung ang simbolo ay may kinalaman sa kondisyon sa sulat? Sagot ni Aling, puno ng pag-aalinlangan. Sa aming pag-uusap, napagpasyahan naming hanapin ang lugar na tinutukoy ng mapa. Baka sakaling ito ang susi sa kasunduan at sa lihim na bumabalot sa kanilang pamilya. Ngunit higit pa sa mapa, may isang lihim na bumulaga sa aming harapan. Isang lihim na tila nagmula sa kasuluk-sulukan ng lumang silid, isang kahon na may kandado. Sa tabi ng kahon, isang susi na tila matagal nang hindi nahahawakan. Sa pag-aakalang ito ang susi sa kahon, nagtangka kaming buksan ito. Sa pagbukas ng kahon, isang bagay ang bumungad sa amin. Isang lumang litrato ng dalawang tao na hindi namin kilala. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mensahe. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa lupa, kundi sa mga alaala. Sa puntong iyon,
Napagtanto namin na ang lihim na ito ay hindi lamang tungkol sa kasunduan ng lupa, kundi pati na rin sa mga alaala ng nakaraan. Ngunit habang kami ay nag-iisip, narinig namin ang pagkaluskos sa labas ng silid. Isang anino ang gumalaw at ang aming mga puso ay nabalot ng kaba. Sino kaya ang nagmamasid sa amin? Sino ang nakakaalam ng aming ginagawa? Sa aming pag-aalinlangan, naramdaman namin ang bigat ng responsibilidad. Ang lihim na ito ay maaaring magdulot ng pagbabago sa aming buhay at sa buhay ng pamilya ni Iling. Ngunit sa kabila ng lahat, alam namin na ito ay bahagi ng aming paglalakbay. Ang paglalakbay ng pagtitiwala, pag-unawa at personal na paglago. Ngunit ang tanong na bumabalot sa aming isipan, ano ang susunod na hakbang? At sino ang nagmamasid sa amin sa dilim? Sa bawat hakbang na tinatahak namin ni Lila patungo sa paborito naming tambayan sa ilalim ng malabay na puno ng akasya, ramdam ko ang bigat ng lihim na pinasan ko. Hindi ko akalain na ang simpleng pagkakaibigan namin ay hahantong sa ganitong sitwasyon. Nakaupo kami sa damuhan habang ang mga dahon ng akasya ay sumasayaw sa hangin, tila sinasabayan ng tibok ng puso ko. Alam kong may gusto kang sabihin, Maya. Bungad ni Lila habang nakatitig sa akin na para bang nababasa ang isip ko. Napabuntong hininga ako. Alam kong ito na ang tamang oras para aminin ang lahat. Lila, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ito. May lihim ako na matagal ko nang itinatago sa iyo. Nagulat siya sa sinabi ko, ngunit hindi ko nakita ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Bagkus naroon ang pag-unawa at pagtanggap. Ano man yan, Maya, tandaan mo na nandito ako para sa'yo. Huminga ako ng malalim, pinilit kong kalmahin ang nanginginig kong mga kamay. May sakit ako, Lila. Isang uri ng karamdaman na hindi ko alam kung paano ko haharapin. Kaya palagi akong nasa ospital nitong mga nakaraang linggo. Tahimik siyang nakinig, hindi ko inaasahan ang pagiging kalmado niya. Maya, bakit hindi mo sinabi agad? Alam mong handa akong tumulong sa'yo. Nagpatuloy ako. Ayokong mag-alala ka. Alam kong marami ka ring pinagdaraanan, lalo na sa pamilya mo. Napabuntong hininga siya, saka nagsalita ng may pag-aalinlangan. Maya, hindi mo ba alam na may sarili rin akong lihim? Nagulat ako. Hindi ko inakala na may itinatago rin siya sa akin. Ano iyon, Lila? Ilang buwan na akong hindi umuuwi sa amin. Hindi ko na kaya ang mga alitan sa bahay. Kaya't palagi akong naglalagi sa bahay ng lola ko, pero hindi ko sinabi sa kanila. Alam kong mali, pero hindi ko alam ang isasagot ko. Pareho kaming may mga lihim na nagpapabigat sa aming kalooban. Pero sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang tiwala na hindi matitinag. Lila, ayokong makitang nasasaktan ka. Sana'y makahanap tayo ng solusyon para sa mga problema natin. Alam mo, Maya, minsan naiisip ko na ang mga lihim natin ang nag-uugnay sa atin. Parang ito ang dahilan kung bakit lalo tayong nagiging matatag. Tumango ako, sumasang-ayon sa kanyang sinabi. Siguro nga, pero hindi natin pwedeng hayaang ang mga lihim na ito ang pumigil sa atin na maging masaya. Nag-isip kami ng mga hakbang na maaari naming gawin. Pinlano namin na mag-usap sa mga taong makakatulong sa amin, ang doktor para sa sakit ko, at isang tagapayo para sa sitwasyon ni Lila. Sa aming pag-uusap, naramdaman ko ang pag-asa, na tila may liwanag sa dulo ng madilim na daan. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang paggaan ng aking loob. Tila nabawasan ang bigat na matagal ko nang pinasan. Si Lila, sa kabila ng mga problemang pinagdaraanan niya, ay nagpakita ng ngiti na nagbigay sa akin ng lakas. Maya, alam mo ba kung ano ang masaya rito? Tanong niya habang nakatingin sa malayo, sa kabila ng mga dahon ng akasya. Ano yun, Lila? Na kahit anong mangyari, nandito tayo para sa isa't isa. Kahit gaano kahirap, hindi tayo nag-iisa. Napangiti ako. Sa kabila ng lahat, naroon ang aming pagkakaibigan. Matibay,
hindi matitinag. Ngunit hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Ang paligid ay unti-unting lumabo at sa isang iglap, nawalan ako ng malay. Nang magising ako, nakita ko ang mapanatag na mukha ni Lila. Maya, nandito tayo sa ospital. Nag-aalala ako sa'yo. Ano ang nangyari? Hindi ko alam. Nagising na lamang ako na nakahiga sa kama. May mga aparato sa paligid ko. Lila, hindi ko alam. Bigla na lang akong nawalan ng malay. Dapat hindi mo na itinatago sa akin ang sakit mo. Kailangan mong harapin ito, Maya. Nandito ako para tulungan ka. Habang kinakausap ako ng doktor, sinabi niya na kailangan ko ng masinsinang gamutan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito, ngunit naroon si Lila, hawak ang kamay ko, nagbibigay ng lakas at pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, may nabuo akong desisyon. Hindi ko na kayang itago ang sakit na ito sa mga mahal ko. Kailangan kong maging matapang, hindi lamang para sa sarili ko kundi para sa mga taong nagmamahal sa akin. Habang papalapit na ang gabi, kami ni Lila ay nag-usap pa rin. At sa gitna ng aming pag-uusap, naisip ko ang isang tanong na hindi ko pa naitanong sa kanya. Isang tanong na maaaring magbago sa lahat. Lila, ano ang gagawin mo kung malaman mong may isa pang lihim na mas malala pa sa lahat ng ito? Tumingin siya sa akin, nagtataka sa sinabi ko. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig namin ang pagpasok ng isang tao sa silid. Isang tao na hindi namin inaasahan. Ang aking ina may luha sa mga mata. May daladalang lihim na maaaring magpabago sa lahat. Nagsimula ang araw na may kakaibang lamig sa hangin. Ang mga dahon ng punong akasya sa tabi ng aming eskwelahan ay tila mga alon sa dagat. Sumasayaw sa ihip ng hangin. Nagkatinginan kami ni Mia, ang matalik kong kaibigan, habang papasok kami sa silid-aralan. Alam kong pareho naming nararamdaman ang kaba sa aming mga dibdib. Handa ka na ba? Tanong niya sa akin, ang mga matay puno ng pag-aalala. Tumango ako. Kahit na sa loob-loob ko'y may pag-aalinlangan pa rin. Wala nang atrasan. Kailangan na nating gawin ito. Noong mga nakaraang araw, nagpalitan kami ni Mia ng mga lihim, mga bagay na hindi namin inaakala na ipagtatapat sa isa't isa. Sa kabila noon, naging mas matibay ang aming samahan. Subalit sa araw na ito, may isa pang lihim na kailangan naming ilabas. Isang lihim na hindi lang para sa amin, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Pagupo namin sa klase, nahalata ko agad ang kakaibang tingin ng aming guro, si Ginoong Santos. Palaging puno ng sigla at ngiti ang kanyang mukha, pero ngayon ay tila may bumabagabag sa kanya. Alam kong may kinalaman ito sa aming nalaman ni Mia. Isang lihim na hindi sinasadyang nadiskubre noong isang araw nang hindi sinasadyang naiwan ni Ginoong Santos ang kanyang laptop na bukas sa mesa sa faculty room. Mga mag-aaral, bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayong araw, nais ko lang ipaalala ang halaga ng katapatan at tiwala, sabi ni Ginoong Santos. Ang boses ay seryoso, ngunit may halong lambing. Sa buhay, hindi natin maiiwasan ang mga pagsubok, ngunit mahalaga ang pagiging totoo sa ating sarili at sa iba. Nagkatitigan kami ni Mia. Ito na ang tamang oras. Huminga ako ng malalim at itinaas ang aking kamay. Ginoong Santos, maaari po ba kaming magsalita ni Mia ng ilang minuto? Nakapagtatakang tumango siya at sininyasan niya kaming pumunta sa harap ng klase. Tumayo kami at lumapit sa unahan, ang bawat hakbang ay tila ba may bigat ng isang buong mundo. Mga kaklase at Ginoong Santos, panimula ko, may nais po kaming ipagtapat. Inilabas ni Mia ang isang papel mula sa kanyang bag. Nakita po namin ito noong isang araw. Hindi po namin sinasadyang mabuksan ang inyong laptop, pero nakita po namin ang isang dokumento na naglalaman ng mga plano para sa pagsasara ng ating eskwelahan. Nagulat ang buong klase. Narinig ko ang mga bulungan, ang mga tanong, maging ang mga pag-aalala.
Ngunit sa gitna ng ingay, nanatiling tahimik si Ginoong Santos. Tiningnan niya kami ng diretso sa mata at sa kanyang mukha ay may pahiwatig ng pagkagulat, ngunit wala ni kapirasong galit. Alam po naming hindi namin dapat nakita iyon, pero nag-alala po kami para sa kinabukasan ng lahat, dagdag ni Mia, habang ang kanyang tinig ay nanginginig. Ngumiti si Ginoong Santos, isang nagiting puno ng pag-unawa at pagmamalaki. Salamat sa inyong katapangan. Totoo, may mga usapin tungkol sa pagsasara ng ating paaralan, ngunit hindi pa ito tiyak. Ang inyong pagkilos ngayon ay nagpapaalala sa akin kung gaano kahalaga ang ating eskwelahan sa bawat isa sa inyo. Naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Isang lihim ang nailabas, ngunit may panibagong kabanata ang nagbukas. Nagsalita si Ginoong Santos sa harap ng klase, ipinaliwanag ang sitwasyon at ang mga hakbang na kanilang ginagawa para maiwasan ang pagsasara ng eskwelahan. Ngunit bago matapos ang aming pag-uusap, biglang may pumasok na mensahe sa kanyang telepono. Tila biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon at ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa isang paraan na hindi pa namin nakita. Mga bata, aniya, may bagong balita. Mukhang hindi na matutuloy ang pagsasara. May bagong investor na pumapasok para iligtas ang ating eskwelahan. Nagsigawan ang buong klase sa tuwa. Hindi ko mapigilang yakapin si Mia habang ang aming mga puso ay puno ng pag-asa at saya. Ngunit sa kabila ng kagalakan, alam kong hindi pa ito ang katapusan ng aming mga pagsubok. Napatingin ako kay Mia at alam kong pareho ang iniisip namin. May mga lihim pa kaming kailangang tuklasin at mga aralan na dapat matutunan. Habang palabas kami ng silid-aralan, isang misteryosong papel ang nakita ko sa loob ng aking bag. Isa itong sulat na walang pangalan, ngunit puno ng mga pahiwatig. Hindi pa ito ang wakas, mag-ingat kayo sa susunod na hakbang, ang nakasulat. Napatingin ako kay Mia at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang muka. Sino ang naglagay nito sa aking bag at ano ang ibig sabihin ng babala? Sa gitna ng aming tagumpay, isa na namang palaisipan ang bumungad sa amin. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong hindi kami nag-iisa. Kami magkasama at sa wakas handa na kaming harapin ang kahit anong hamon ng mundo. Ang araw ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa buong baryo. Ang mga ibon ay masayang umaawit, tila nagdiriwang sa magandang umaga. Subalit sa kabila ng tahimik na kapaligiran, ang aking puso ay puno ng kaba at pananabik. Kami ni Lila ay nagkasundong magkikita sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa gitna ng bukirin. Ito ang araw na magpapalitan kami ng lihim na matagal na naming iniingatan. Nang makarating ako sa lugar, si Lila ay nandoon na, nakaupo at tila nag-iisip ng malalim. Nakangiti siya nang makita ako, ngunit alam ko mula sa kanyang mga mata na may dinadala siyang mabigat na pasanin. Umupo ako sa tabi niya at nagpasya kaming simulan ang aming pag-uusap sa pamamagitan ng isang simpleng pangungusap. Handa ka na ba? Tumango si Lila. Oo, handa na ako. Pero bago ko sabihin ang aking lihim, gusto kitang tanungin muna. Bakit mo nais na malaman ito? Bakit ngayon? Ang tanong niya ay tumago sa akin, ngunit alam ko rin ang sagot. Lila, alam ko na ang lihim ay isang bagay na mahirap bitawan, lalo na kung natatakot kang maapektuhan ng iyong relasyon sa ibang tao. Pero, sa palagay ko, ang mga lihim na ito ay maaari ring maging daan para sa ating personal na pag-unlad. Nais ko itong malaman hindi lang para sa akin, kundi para sa iyo rin, para sa ating kabutihan. Tumango siya, tila mas lumuwag ang kanyang pakiramdam. Sige, simulan ko na, matagal ko nang dinadala ito at sana maintindihan mo. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Noong bata pa tayo, may mga pagkakataong hindi ko sinasadya na nakagawa ng mali.
Isa sa mga pagkakamaling iyon ay nang mangyari ang insidente sa hardin ng paaralan. Nagtaka ako, hindi ko maalala ang sinasabi niya. Anong insidente? Naalala mo ba noong bigla na lang nasira ang mga halaman sa likod ng paaralan at lahat tayo ay pinatawag ng guro para magpaliwanag? Tumango ako, nagbabalik tanaw sa panahong iyon. Ako ang nakasira ng mga halaman, hindi sinasadya. Nagtatago ako at hindi ako nagsalita kahit kailan. Natakot ako sa parusa, kaya hinayaan kong magalit ang guro sa buong klase. Napabuntong hininga ako. Hindi ko akalain na siya ang may gawa noon. Bakit hindi mo sinabi dati? Naging sanhi ito ng malaking gulo sa klase. Natatakot akong mawala ng tiwala at kaibigan. Ikaw ang isa sa mga pinakamalapit kong kaibigan at ayaw kong masira ang ating samahan dahil sa isang pagkakamali, kaya't pinili kong ilihim ito. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Lila, hindi mo kailangang mag-alala. Hindi nagbago ang tingin ko sa iyo. Ang mahalaga ay natutunan mo mula rito at ngayon ay nagkaroon ka ng lakas ng loob na ibahagi ito. Ngumiti siya, tila gumaan ang kanyang pakiramdam. Salamat sa pagintindi. Ikaw naman, ano ang iyong lihim? Napabuntong hininga ako. Alam kong oras na para ibahagi ang aking sariling lihim, ang bagay na matagal ko nang ikinukubli. Lila, ang totoo ay matagal ko nang pinapangarap maging isang manunulat, pero natatakot ako sa mga opinyon ng iba. Lagi akong nag-aalala na hindi sapat ang aking kakayahan, na baka pagtawanan lang ako. Nagulat siya sa aking sinabi. Pero ang galing mo kaya, bakit mo iniisip iyon? Siguro dahil sa takot. Takot na hindi makamit ang inaasam na tagumpay. Pero ngayong nasabi ko na ito sa iyo, parang nabunutan ako ng tinik. Gusto kong subukan kahit paano ang mangyari. Suportado kita, kaibigan. Alam kong kaya mo yan. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang palitan ng lihim na ito. Pareho tayong natuto na hindi dapat ikulong ang ating mga pangarap o pagkakamali. Ngunit bago pa man kami makapagpatuloy sa usapan, may narinig kaming mga yabag mula sa likuran ng puno. Isang figura ang unti-unting lumalapit at nagulat kami nang makilala kung sino ito. Ang aming guro, si G. Reyes, na tila kanina pa nakikinig sa aming pag-uusap. Ano ang ginagawa ninyo rito? Tanong niya, may halong pagtataka at pag-aalala sa kanyang tinig. Napatingin kami ni Lila sa isa't isa, nagtataka kung paano kami sasagot. Ngunit bago kami makapagpaliwanag, ngumiti si G. Reyes na tila may naisip na hindi namin inaasahan. Mukhang mayroong kayong mga natutunan ngayon, hindi ba? Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo ipagkakalat. Pero nais kong malaman ninyo na handa akong tumulong sa inyong mga pangarap at pagkakamali. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bagong pag-asa sa amin. Ngunit sa kabila ng kanyang mabuting intensyon, hindi namin maiwasan ang kaba. Ano ang susunod na hakbang? Paano namin harapin ang bagong yugto ng aming buhay? Sa kabila ng takot at pananabik, alam namin na ang araw na ito ay simula ng isang bagong kabanata na puno ng pag-asa at pagkakataon. Ngunit sa likod nito may nararamdaman akong hindi ko maipaliwanag. Isang bagay na tila may nakatagong pagsubok na darating. Sa paglipas ng mga araw, ramdam ko ang pagbabago sa aming pagkakaibigan ni Leo. Mas naging bukas kami sa isa't isa na para bang unti-unting nabubura ang mga pader ng pag-aalinlangan at takot na dati naglalayo sa amin. Sa aming huling pag-uusap, nagdesisyon kaming palitan ng kani-kaniyang lihim at doon nagsimula ang aming kwento ng pagtitiwala at personal na paglago. Isang hapon, habang kami nakaupo sa ilalim ng aming paboritong puno sa likod ng eskwelahan, naisip kong ito na ang tamang oras para isiwalat ang isang lihim na matagal ko nang kinikimkim. Leo, simula ko habang pinagmamasdan ang mga dahon na sumasayaw sa hangin. May gusto akong ipagtapat sa iyo. Tumango siya
at nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-unawa at pagtanggap. Ano iyon, Kael? Tanong niya habang inaayos ang kanyang pagkakaupo. Pangarap kong maging manunulat, pahayag ko, medyo nangangatog pa ang aking boses. Pero natatakot ako na hindi ako magaling. Lagi kong naiisip na baka pagtawanan lang ako ng mga tao. Tahimik siyang nakinig at sa kanyang mga matay nakita ko ang pag-unawa at suporta. Kael, sabi niya matapos ang ilang sandali, hindi mo kailangang matakot sa mga opinyon ng iba. Kung iyon ang nasa puso mo, dapat mong sundan. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot. Napabuntong hininga ako. Alam mo, Leo, natatakot din akong sabihin ito sa'yo dati. Pero ngayon, parang gumaan ang pakiramdam ko. Ngumiti siya at sinabing, ako rin, Kael, may gusto rin akong sabihin sa'yo. Tumigil siya sandali, tila iniipon ang kanyang lakas ng loob. Isa akong pintor, sa isip ko lang, wala pang nakakita ng mga gawa ko dahil natatakot din akong ihalin tulad ang sarili ko sa mga mas kilala at magagaling. Nagulat ako sa kanyang revelasyon. Hindi ko inaasahan na may ganoon din pala siyang tinatagong talento at takot. Leo, pareho tayo ng pinagdaraanan, sagot ko. Siguro, kailangan na nating magtulungan. Napawi ang aming alinlangan. Sinimulan naming magplano kung paano namin matutulungan ang isa't isa. Nagkasundo kaming maglaan ng oras bawat linggo para ipakita ang aming mga gawa. Ako'y magsusulat ng mga kwento at siya'y magpipinta ng kanyang mga obra. Doon, sa ilalim ng aming puno, sinimulan naming buuin ang aming mga pangarap. Lumipas ang mga buwan at unti-unti naming nakita ang aming mga sarili na umuunlad. Sa bawat pagkikita namin, may bago kaming pag-uusapan at ipapakita. Ang takot na dati ay namamayani sa aming mga puso'y napalitan ng tapang at kumpiyansa. Naging mas malapit ang aming pagkakaibigan at sa bawat lihim na aming ibinabahagi, lalo pang lumalalim ang aming pagtitiwala sa isa't isa. Isang gabi, habang kami naglalakad pa uwi mula sa isang eksibisyon ng sining sa bayan, bigla kong naisip na itanong ang isang bagay na kanina ko pa gustong malaman. Leo, simula ko, ano ang naging inspirasyon mo para ipinta ang bagong obra mo? Tumigil siya sandali, tila nag-iisip kung paano sasagutin ang tanong ko. Kael, sabi niya, ikaw ang inspirasyon ko. Ang kwento mo ang nagbigay sa akin ng ideya para sa gawaing iyon. Napahinto ako sa paglalakad, hindi makapaniwala sa narinig ko. Ako? Tanong ko, puno ng pagtataka. Oo, sagot niya, ang tapang mo na ipahayag ang iyong kwento ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na ipakita ang sa akin. Kaya't salamat, Kael. Napangiti ako, punong-puno ng ligaya at pasasalamat. Hindi ko inaasahan na ang aming pagkakaibigan ay magdadala ng ganitong klaseng inspirasyon sa aming dalawa. Sa mga oras na iyon, naisip ko na ang aming lihim na palitan ng takot at pangarap ay nagbunga ng hindi inaasahang pagbabago sa aming mga buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng saya at pag-unlad na ito, may isa pang lihim na bumabagabag sa akin. Isang bagay na hindi ko pa nasasabi kay Leo. Ito ang lihim na aking tinatago hindi lamang sa kanya, kundi maging sa aking sarili. Habang papalapit na kami sa aming mga bahay, naramdaman kong ito na ang tamang oras para sabihin ito. Tumigil ako, humarap kay Leo at sinabi, Leo, may isa pa akong kailangang sabihin sa'yo. Tumingin siya sa akin, puno ng pag-aalala at pag-usisa. Ano iyon, Kael? Tanong niya. Huminga ako ng malalim at sa isang iglap, isinuko ang lahat ng alinlangan. Leo, ang totoo, may sakit ako na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Hindi ko alam kung paano ito haharapin. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata at isang saglit na katahimikan ang namagitan sa amin. Kael, bulong niya, ano ang ibig mong sabihin? Habang pinagmamasdan ko ang kanyang reaksyon, naramdaman kong ito ang pinakamalaking pagsubok sa aming pagkakaibigan.
Hindi ko alam kung paano niya ito tatanggapin, kung magdudulot ba ito ng pagkakahiwalay o lalo pang magpapatibay ng aming samahan. Sa puntong iyon, nalaman kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. At habang papasok kami sa bagong kabanata, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko, ano ang magiging kahulugan ng lahat ng ito para sa aming dalawa? Sa puntong ito ng aming kwento, hindi ko na maikakaila ang bigat ng aking dibdib. Parang may mga tanikala sa puso ko na pilit na humihila pababa habang kami ni Lila, ang aking matalik na kaibigan, ay nakaupo sa ilalim ng malaking puno sa gilid ng aming paboritong lawa. Ang aming mga paa ay nagpapahinga sa malamig na tubig, tila ba naghahanap ng kaunting kapanatagan mula sa mga alon ng alalahanin. Maya, bungad ni Lila, binabasa ang kanyang mga daliri sa tubig. Alam kong may itinatago ka. Nandito lang ako, ha? Handa akong makinig. Napatingin ako sa kanyang mga mata. Bawat salitang lumalabas sa kanya ay may halong malasakit at pangunawa. Matagal ko nang gustong magbukas ng aking lihim, ngunit may bahagi sa akin na natatakot. Baka hindi niya maintindihan. Baka magiba ang tingin niya sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko na kayang magtago pa. Hindi ko na kayang panatilihin ang agwat na ito sa pagitan namin. Lila, sagot ko, halos pabulong. May isang bagay akong gustong sabihin. Isang bagay na matagal ko nang kinikimkim. Tumango siya, hinihikayat ako na magpatuloy. Alam mo yung mga gabi na sinasabi kong hindi ako makatulog? Nagsimula akong magkwento. Hindi lang yon dahil sa mga iniisip ko. May mga boses akong naririnig. Mga bulong na hindi ko maintindihan. Para silang mga anino sa likod ng aking isipan, parating nagmumulto. Hindi ko alam kung paano ko inaasahang tatanggapin ito ni Lila, pero nakita kong hindi siya natinag. Sa halip, hinawakan niya ang aking kamay at sinimulang pisil-pisilin ito na para bang sinasabi niyang hindi ako nag-iisa. Maya, hindi ka nag-iisa. May mga pagkakataon din na may naririnig akong hindi ko maipaliwanag. Tugon niya. Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin nito, pero nararamdaman kong isa itong bahagi ng ating paglago. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inasahang may ganito rin siyang karanasan. Parang biglang nagkaroon ng liwanag sa dilim ng aming mga lihim. Ang mga tanikala sa aking puso ay tila ba nabawasan ng bigat. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isa pang tanong na bumabagabag sa akin. Bakit natin nararanasan ito, Lila? Anong ibig sabihin ng mga bulong na ito? Tanong ko, umaasa na may sagot siya. Napaisip siya saglit bago tumugon. Siguro, ito ay isang pagsubok para sa atin. Isang pagkakataon na mas makilala natin ang ating mga sarili. O baka naman, ito ay isang paanyaya para sa mas malalim na pag-unawa sa mundo. Sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam ko pa rin ang pag-aalinlangan. Gayunpaman, may kapayapaan sa aming pag-uusap. Alam kong hindi ko kailangang harapin ang lahat ng ito ng mag-isa. Habang kami nakaupo roon, nakatingin sa kumikislap na liwanag ng araw sa ibabaw ng lawa, napansin kong may isang bagay na kumikislap sa ilalim ng tubig, malapit sa aming mga paa. Isa itong maliit na kahon, tila ba itinago sa ilalim ng lawa, naghihintay na matagpuan. Anong tingin mo doon? Tanong ko, sabay turo sa kahon. Agad kaming lumusong sa tubig at sa tulong ni Lila, nakuha namin ang kahon. May kakaibang ukit ito sa ibabaw, parang mga simbolo na hindi namin agad maunawaan. Nang buksan namin ito, nakita namin ang isang lumang kwaderno, puno ng mga sulat kamay na tila ba mula sa ibang panahon. Habang binabasa namin ang laman nito, napagtanto naming ang mga kwento at mga bulong ay may koneksyon sa aming naririnig. Ang mga ito ay kwento ng mga dati nang nagdaan sa parehong karanasan, mga taong natutunan ang mga lihim ng kanilang mga puso at isipan. Ngunit sa huling pahina ng kwaderno, may nakasulat na isang babala. Ang pagkakaalam ay kapangyarihan,
Ngunit ang hindi pagkakaunawaan sa kapangyarihang ito ay maaaring magdala ng kapahamakan. Napatigil kami ni Lila. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aming isipan. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang dapat naming gawin? Alam naming hindi pa tapos ang aming paglalakbay. Ang katotohanan ay unti-unti nang nahuhubog, ngunit may bahagi pa rin itong nakatago sa anino. Habang kami naglalakad pabalik sa Pampang, bitbit ang kwaderno at ang bigat ng bagong pagkatuklas. Naramdaman kong ito pa lamang ang simula. Ang aming mga lihim ay hindi lamang para sa aming kabutihan, kundi para sa pag-unlad ng aming pagkatao. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang mas malaking lihim na naghihintay na mabunyag at ang pag-alam dito ay maaaring baguhin ang lahat. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumalim ang aming pagkakaibigan ni Miguel. Sa kabila ng mga lihim na aming pinagtatalunan, palagi naming naiiwasang masira ang tiwala sa isa't isa. Ang mga lihim na ito ay hindi lamang simpleng mga peraso ng impormasyon, kundi mga pag-aamin na bumubuo sa aming mga pagkatao. Sa bawat palitan ng lihim, tila ba kami ay mas lumalapit sa isa't isa, mas naging matatag sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Isang araw habang kami ay naglalakad papunta sa eskwela, naramdaman kong may kakaiba kay Miguel. Tahimik siya at tila ba may bumabagabag sa kanyang isipan. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang problema kahit hindi pa niya ito binubuksan sa akin. Kaya't sa aming pag-uusap, sinubukan kong tanungin siya. Miguel, napapansin kong tahimik ka ngayon. May problema ba? Alam mo namang nandito lang ako. Sabi ko sa kanya habang kami ay naglalakad sa gilid ng daan. Nag-atubili si Miguel sa simula, ngunit sa huli ay nagdesisyon siyang ibahagi ang kanyang dinadala. Alam mo, may isang lihim akong matagal ko nang itinatago sa iyo. Natatakot akong baka magbago ang tingin mo sa akin kapag nalaman mo ito. Pero naisip kong kung hindi ko ito sasabihin sa iyo, paano pa tayo magiging totoo sa isa't isa? Naramdaman ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit pinalakas ko ang loob niya. Miguel, hindi mo kailangang mag-alala. Anuman ang lihim na iyan, nandito ako para sa iyo. Alam mo namang hindi ako ang tipo ng kaibigan na basta-basta na lang nawawala. Huminga ng malalim si Miguel bago nagsalita. May isang bagay na palagi kong pinagtatakpan, hindi lamang sa iyo, kundi sa lahat ng tao sa paligid ko. Alam mo ba kung bakit hindi ko madalas binabanggit ang tungkol sa pamilya ko? Tumango ako, naaalala ko ang mga pagkakataong siya'y umiiwas sa usapang pamilya, ngunit hindi ko na ito masyadong pinansin. Oo, napansin ko nga, pero hindi kita pinilit na magkwento dahil alam kong darating ang tamang oras para diyan. Mahirap ang sitwasyon namin sa bahay. Ang tatay ko may problema sa pag-inom. Minsan, umuuwi siya ng lasing at nagkakagulo kami. Natatakot ako lagi sa gabi na baka may mangyaring masama. Kaya't palagi kong itinatago ito kahit sa iyo, pag-amin ni Miguel. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa mga oras na iyon. Naawa ako sa kaibigan ko at sa parehong pagkakataon, humanga ako sa kanyang katapangan na ibahagi ang ganitong klasing hirap. Miguel, salamat sa tiwala. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan, pero nandito ako para sa iyo. Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Ngumiti siya, ngunit may lungkot pa ring nakatanim sa kanyang mga mata. Salamat kaibigan, alam mo, sa tuwing kasama kita, kahit paano ay gumagaan ang pakiramdam ko. Habang kami ay nasa eskwela, naramdaman ko ang bigat ng kanyang problema. Sa bawat oras na kami ay magkasama, mas lalo kong sinisikap na ipakita sa kanya ang suporta ko. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang tanong na paano ko nga ba siya matutulungan ng higit pa sa mga salita. Nang hapon ding iyon, may dumating na balita sa akin. Isang lihim na hindi ko inaasahan. Ang aking sariling pamilya ay may pinagdaraanan din pala. Ang aking ama ay nawalan ng trabaho at nagbabalak kaming lumipat ng tirahan
sa ibang bayan. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin kay Miguel, lalo na't alam kong sa panahong ito, kailangan niya ng kaibigan. Habang naglalakad kami pa uwi, nagdesisyon akong ibahagi ito sa kanya. Miguel, may kailangan din akong sabihin sa iyo. Hindi ko alam kung paano mo ito matatanggap, pero kailangan kong maging totoo. Ang pamilya ko, nawalan ng trabaho ang tatay ko. Mukhang kailangan naming lumipat sa ibang bayan. Nagulat siya sa balita. Ano? Kailan pa ito? Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong niya, halatang hindi makapaniwala. Pasensya ka na, Miguel. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo, pero ngayon, kailangan ko ring maging matapat. Hindi pa sigurado kung kailan kami aalis, pero gusto ko lang na malaman mo na kahit saang lugar man ako mapunta, hindi magbabago ang pagkakaibigan natin. Ngunit sa kabila ng aking mga salita, hindi ko maalis ang kaba sa aking dibdib. Ang takot na baka ito ang huling pagkakataon na magkasama kami. At sa huli, nag-iwan ito ng tanong sa aming isipan. Paano namin mapapanatili ang aming pagkakaibigan sa kabila ng mga pagsubok na ito? Ang sagot ay nananatiling nakabitin sa kawalan. Sa kabila ng maaliwalas na umaga, naramdaman kong may bumabalot na kakaibang pakiramdam sa paligid. Lumabas ako ng bahay at naroon si Leia, ang aking matalik na kaibigan, naglalakad patungo sa direksyon ko. Nakita ko ang nangiti sa kaniyang mga labi, ngunit sa likod ng mga mata niya, tila may bumabagabag. Marahil ay ganito rin ang nararamdaman niya, ang takot na dala ng mga lihim na matagal na naming itinatago sa isa't isa. Magandang umaga, Sam. Bati niya sa akin puno ng sigla. Ngunit alam kong may nais siyang iparating. Isang bagay na higit pa sa simpleng kamusta. Leia, kailangan nating mag-usap, sabi ko, hindi na nag-aksaya ng oras. Hinawakan ko ang kaniyang kamay at hinila patungo sa aming paboritong lugar. Isang lumang bench sa tabi ng ilog kung saan madalas kaming magpalipas ng oras. Dito, sa katahimikan ng kalikasan, mas madali kaming nakakapagbigay ng tiwala sa isa't isa. Ano bang nangyayari, Sam? Tanong niya habang umupo kami. May napapansin akong kakaiba sa'yo nitong mga nakaraang araw. Huminga ako ng malalim, pilit na kinakalma ang sarili. Alam mo, Leia, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ito, at sa tingin ko, ito na ang tamang panahon. Nakita ko ang pag-aalala sa kaniyang mga mata, ngunit hindi siya nagsalita. Hinayaan niya akong magpatuloy. May lihim akong itinatago sa'yo, isang lihim na matagal nang bumabagabag sa akin. Sabi ko, ramdam ang bigat ng mga salitang lumalabas sa bibig ko. Hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan, pero kailangan mo itong malaman. Tumango si Leia, pinapakita ang kaniyang pag-unawa. Sam, ano man yan, nandito ako para makinig. Kahit noong bata pa tayo, nararamdaman ko na ang kakaibang bagay sa paligid. Parang may mga pagkakataon na may nangyayari na hindi ko maipaliwanag. Nagsimula ito noong isang gabi nang makita kong may kakaibang liwanag na bumabalot sa akin habang natutulog. Akala ko noon ay panaginip lang, pero unti-unti kong natutunan kung paano gamitin ang liwanag na yon. Hindi ko alam kung paano niya tatanggapin ang aking sinasabi, ngunit patuloy siyang nakikinig. Bawat salita ay tila nagdadala ng mas malalim na pag-unawa. Ang liwanag na yon, Leia, ay nagbibigay sa akin ng kakayahan upang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Nakikita ko ang mga damdamin ng tao, ang kanilang mga hangarin at minsan ang kanilang mga lihim. Tumingin ako sa kaniya, nag-aalala sa magiging reaksyon niya. At Leia, nitong mga nakaraang linggo, may nakikita akong kakaiba sa paligid mo. Nakita ko ang gulat sa kaniyang mukha, ngunit hindi siya nagalit. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ko ng mas mahigpit. Sam, anong ibig mong sabihin? Mukhang may lihim ka ring itinatago, Leia. Isang lihim na, sa tingin ko, ay hindi mo pa handang ipaalam sa akin. Tahimik siyang tumingin sa akin at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kaniyang pinagdadaanan.
Alam kong mahirap para sa kanya ang sitwasyon, ngunit kailangan naming harapin ito magkasama. Sam, mayroong isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin. Tugon niya, ang boses niya ay puno ng kaba. May isa akong lihim na hindi ko alam kung paano mo tatanggapin. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan naming dalawa, ngunit alam kong kailangan naming magpatuloy. Leia, ano man yan, nandito ako para sa'yo. Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin ng diretsyo sa mata. Sam, may kakayahan din akong gaya ng sayo. Ngunit sa akin, hindi liwanag. Sa akin, nararamdaman ko ang mga puwersa ng kalikasan, ang hangin, ang tubig, ang lupa. Kaya kong kontrolin ang mga ito, ngunit natatakot ako sa kakayahan kong ito. Napapikit ako sa gulat. Hindi ko inaasahan ang kaniyang revelasyon. Ngunit sa kabila ng sorpresa, nakaramdam ako ng mas malalim na koneksyon sa kaniya. Leia, hindi ko akalaing may ganito rin pala sa'yo. Paano mo ito natutunan? Nagsimula ito noong isang gabi nang tila naririnig ko ang bulong ng hangin. Unti-unti kong natutunan ang pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Ngunit hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo. Natakot ako na baka hindi mo ako maintindihan. Ngunit sa halip na takot, naramdaman ko ang pag-asa. Ang aming mga lihim ay tila nagbukas ng bagong mundo para sa aming dalawa. Ngunit kasabay nito, isang hamon ang aming haharapin kung paano namin gagamitin ang aming mga kakayahan para sa kabutihan. Ngunit bago pa man namin mapag-isipan ang susunod na hakbang, biglang umikot ang hangin sa paligid namin at narinig namin ang isang boses mula sa kawalan. Sam, Leia, hindi kayo nag-iisa. Nagkatinginan kami ni Leia, puno ng kaba at pag-aasam. Sino kaya ang nasa likod ng misteryosong boses na ito at ano ang ibig sabihin ng kaniyang mensahe para sa aming dalawa? Ang araw ay nagsisimula ng magliwanag sa silangan nang magising ako mula sa mahimbing kong pagkakatulog. Ang init ng araw ay tila isang yakap na nagbibigay lakas sa akin upang harapin ang bagong araw. Sa gilid ng aking kama, nakapatong ang maliit na kahon na naglalaman ng lihim na ibinigay ni Miguel sa akin, ang lihim na nagbago sa takbo ng aming pagkakaibigan. Sa loob ng kahon ay naroon ang isang lumang diary na tila punong-puno ng mga pahina na nais ibahagi ni Miguel. Hindi ko pa ito binubuksan sapagkat alam kong sa oras na gawin ko ito, hindi na ako magiging katulad ng dati. Ang pag-unawa sa mga damdamin at karanasan ni Miguel ay isang responsibilidad na kailangan kong tanggapin. Nang makita ko si Miguel sa paaralan, may kakaibang sigla sa kanyang mga mata. Matagal ko nang hindi nakikita ang ganitong kislap. Kumusta ka? Tanong ko na parang walang nangyari noong nakaraang gabi. Ayos lang naman, sagot niya, ngunit alam kong may mas malalim pa sa likod ng kanyang ngiti. Nabasa mo na ba? Tanong niya na tila may halong pag-aalala at pananabik. Hindi pa, sagot ko, pero babasahin ko mamayang gabi. Tumango si Miguel at tila may nabunot na tinik sa kanyang dibdib. Alam kong ito ang simula ng kanyang paglalakbay tungo sa mas magaan na pamumuhay. Ngunit sa kabila nito, may nararamdaman akong kaba. Ano kaya ang nasa diary na iyon? Bakit ngayon niya lang ito ibinahagi sa akin? Nang makauwi ako, agad kong kinuha ang diary at binuksan ito. Ang unang pahina ay naglalaman ng mga tula ng kalungkutan at pag-asa, mga damdaming matagal nang nakatago sa puso ni Miguel. Habang binabasa ko ang bawat salita, naramdaman ko ang bigat ng kanyang pinagdaraanan. Ang mga tula ay nagkukwento ng mga pangarap na tila nawala, mga pangarap na pilit niyang binubuo muli. Sa gitna ng diary, may isang kwento na pumukaw sa aking pansin. Isang kwento ng isang batang lalaki na naglakbay sa isang madilim na kagubatan, hinahanap ang liwanag na magbibigay linaw sa kanyang mga tanong. Ang batang lalaki ay tila isang bersyon ni Miguel, laging naglalakbay, laging naghahanap. Pagtapos kong basahin ang bahagi ng kwento,
May natuklasan akong lihim na hindi ko inaasahan. Ang batang lalaki ay nakatagpo ng isang mahiwagang puno na may kakayahang mangusap. Sa kanyang pakikipag-usap sa puno, natutunan niya ang halaga ng pagtitiwala, ng pagsasabi ng katotohanan sa mga taong mahalaga sa kanya. Doon ko naunawaan ang mensahe ni Miguel. Ang diary na ito ay hindi lamang tala ng kanyang mga damdamin, kundi isang paalala sa akin na may mga bagay na pinakamahalaga ay hindi natin dapat itago. Ngunit sa dulo ng diary, may isang lihim na pumukaw sa akin. Isang pahayag na hindi ko inaasahan. Sa lahat ng tao, ikaw ang pinili kong pagbahaginan ng lihim na ito. Alam kong may sarili kang pinagdaraanan at gusto kong malaman mo na nandito ako para sa iyo. Alam ko ang tungkol sa iyong lihim. Nagulat ako. Paano niya ito nalaman? Ang lihim kong matagal ko nang itinatago. Ang lihim na naging sanhi ng aking pag-aalala at pagdududa sa sarili. Hindi ko alam kung paano niya ito natuklasan, ngunit sa paanong paraan naramdaman kong hindi ako nag-iisa sa laban kong ito. Pagtapos kong basahin ang diary, tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Sa labas, nakita ko ang mga bituin na kumikislap sa kalangitan. Sila ang naging saksi sa mga lihim na aming ibinahagi, mga lihim na unti-unting nagiging daan tungo sa aming personal na pag-unlad. Habang nakatingin sa kalangitan, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng pag-aalala at kapanatagan. Alam ko na sa susunod na pagkikita namin ni Miguel, may mga tanong na kailangan ko pang itanong, mga tanong na magbibigay linaw sa aming sitwasyon. Ngunit sa ngayon, alam kong may isang bagay na malinaw. Ang aming pagkakaibigan ay mas malalim kaysa dati. Sa kabila ng mga lihim na aming ibinahagi, natutunan namin ang halaga ng pagtitiwala at ang lakas na dulot ng pagkakaibigan. Sa susunod na kabanata ng aming kwento, handa na akong harapin ang mga tanong na bumabagabag sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko na ang aming pagkakaibigan ang magiging gabay sa aming paglalakbay tungo sa mas maliwanag na hinaharap.